10-4 para sa Pilipino. 10-4 10-4 para sa Pilipino na nais umasenso ka. 10-4 10-4 para sa Pilipino na nais na matuto Sa kultura, postura, literatura, agrikultura dapat tandaan sa batas trapiko. Magaling sa sports, magnifico. Edukasyon, turismo, musika at sining. How to do at kung anong meaning. Kahit ano ay kaya basta Sama-sama, pagkaisa, sabay-sabay na. 10-4 10-4 para sa Pilipino na nais umasenso ka. 10-4 10-4 lahat ng Pilipino dapat tumutok dito sa 10-4 para sa Pilipino. Isa sa mga advocacy ko ay ang disaster risk management. Tanggapin na natin na disaster prone ang Pilipinas, lalo na ngayong may climate change. Ang tag-init, humahaba, ang mga bagyo lalong lumalakas. Ito po yung klaseng ng lakas na napapatanong tayo ng parate. Bakit ganito? Hindi ganito dati. Bukas po, November 8, gugunitain ng buong bansa ang ikalawang anibersaryo ng pananalasa ng Bagyong Yolanda. Libu-libong buhay ng tao na sawi sa trahedyang ito. Isa sa mga lugar na tinamaan ng husto ng bagsik ng Bagyong Yolanda ay ang Tacloban. Kalunos-lunos ang nangyari noon sa Tacloban. Nandun ako kasama aking mga rescue and recovery team members mula sa MMDA para agad magbigay ng aming tulong. Samahan niyo po ako sa hapong ito at sabay-sabay nating balikan ang mga kwento ng pagbangon ng Tacloban. Ako pa rin ang inyong lingkod, Francis Tolentino, walang pag-aalangan sa aking oo sa serbisyo. 10-4 para sa Pilipinas. Nung makita ko, lumilitaw ko yung barko. Paglapit ng barko doon sa puste na kinakapitan ko, ang sabi ko, ito, pag nabangga itong puste na kinakapitan ko, didikit ako sa puste dahil barko yun eh. Dada. Para sa Pilipino. Kung titingnan natin ang kasaysayan ng Tacloban, makikita nating likas sa mga Leyteño ang pagiging resilient o yung matibay ang loob, marunong bumangon anuman ang bigat ng unos na dumadaan sa kanila. Bukod sa Bagyong Yolanda kung saan man naging paksa ng headlines ng iba't ibang news organizations sa buong mundo, ang Tacloban bilang sentro ng trahedya, sa libro ng kasaysayan nakatuon ang pangalan ng Tacloban at ng buong probinsya ng Leyte. Kilala ng marami, mapa-Pilipino man o mapabanyaga, ang mahalagang papel ng Tacloban noong pangalawang digmaang pandaigdig. Marahil, alam ng bawat Pilipino ang istorya. Nang pagbalik ni General Douglas MacArthur, kadikit ng Leyte ang hindi makakalimutang kataga ni MacArthur na I shall return. Kilala rin ng Tacloban bilang hometown ng dating unang ginang Imelda Romualdez Marcos. Ang kanyang Romualdez clan hanggang ngayon ay nangunguna pa rin sa larangan ng politika sa lugar. Ang Tacloban ay nagsimula bilang isang payak na fishing village ng Basay sa probinsya ng Samar. Galing ito sa salitang taklob, isang kagamitan sa panguhuli ng isda na kamukha ng basket. Hindi malaman ngayon na eksaktong araw kung kailan tuluyang naging isang munisipalidad ang Tacloban. Siguro itinatanong nyo kung bakit. Ang sagot, dahil pa rin yan sa isang bagyo. Nasira at nawala ang mga records na makakapagsabi kung kailan ang eksaktong araw ng pagiging munisipalidad ng Tacloban. Pero pinaniniwalaan ng marami na taong 1770, opisyal na diniklarang munisipalidad ang Tacloban.
Sabi nga ng iba, 1669 daw ang totoong taon. Nangyari daw kasi ang deklarasyon ng Tacloban bilang munisipalidad noong panahong umuulan ng abo. Pero ang pagiging capital city nito ng probinsya ng Leyte ay hindi pinagtatalunan. Nandyan ang record na nagsasabing noong February 16, 1830, sa ilalim ng Spanish colonial government, inaprubahan ang resolusyong ito. Ideal location kasi ang Tacloban para sa pagtatayo ng port area. Mula taong 1830, tumalon tayo sa taong 1899 kung saan ang mga Amerikano naman ang sumakop sa Pilipinas. Inatasan ni Pangulong Emilio Aguinaldo sina General Lucban at General Ambrosio Mojica noon para pangunahan ang hanay ng mga Pilipino sa Leyte sa Philippine-American War. Ang dalawang general, kasama ang mga tropa nila ay nakipaglaban sa mga sundalong Amerikano pero dahil sa lakas ng armas ng mga kalaban ay napasuko rin ang mga sundalong Pinoy. Mga Kabitenyo man ang dalawang general, tinuturing silang anak ng probinsya ng Leyte. Taong 1901, sa ilalim ng American government, binuksan ang Tacloban Port para sa world trade. Pagdating naman ng World War II, naging pangunahing kampo ng US Forces ang Tacloban. Marami siguro ang hindi nakakaalam sa atin na minsan naging kabisera ng Pilipinas ang Tacloban. Nilusob kasi noon ng Japanese Imperial Forces ang Maynila, pero hindi nagtagal, umabot din sa Tacloban ang pananakot ng mga Hapones. May 24, 1942 nang dumating ang puwersang Hapones at nilusob ang buong Leyte. 2 taong mabagsik na Japanese rule hanggang tinupad ni American General MacArthur ang pangako niyang I shall return. Leyte ang unang probinsyang napalaya ng mga puwersang ni MacArthur mula sa mga puwersang Hapones. October 20, 1944, sa Red Beach sa Palo Leyte, dumating ang 6 na battleship sa pangunguna ni General MacArthur. October 22, muling nakuha ang Tacloban mula sa mga Hapones. October 23, sa mga hagdan ng Leyte Provincial Capital, inanunsyo ni General MacArthur ang pagkakatatag ng Philippine Civil Government. Si Sergio Osmeña Sr. ang inappoint na maging Pangulo ng Bansa. Tunay nga namang saksi ang Tacloban sa ilang malalaking kaganapan sa kasaysayan ng Pilipinas. Mula sa isang tahimik at maliit na baryo ng mga mangingisda noon, ito na ngayon ang mahalagang lungsod sa Eastern Visayas, ang Tacloban. Para sa Pilipino. Nung makita ko, lumilitaw ko yung barko. Paglapit ng barko doon sa puste na kinakapitan ko, ang sabi ko, ito, pag nabangga itong puste na kinakapitan ko, didikit ako sa puste dahil barko yun eh. 10-4 para sa Pilipino.